kaugnay po ng pagpanaw ni Pope Francis, makakausap natin live mula sa Rome si Reverend Father Earl Allison Valdez mula sa Archdiocese of Manila Pontificio Colegio Filipino sa Italy. Magandang umaga po sa inyo, Father Earl. Umaga po sa amin dito. Anong oras po dyan, Father Earl? Paumaga na rin. Paumaga na rin naman. It's 11:56 p.m. here in Rome, so malapit na po ang ating gabi. Okay. No? At salamat din po sa pagpapaunlak kahit papaano, no? Within the difference of, despite the difference of our time zones. Opo. Hingi lang po kami, Father, ng update po sa inyo regarding nga po dito sa pagpanaw ni Pope Francis. Baka po meron po kayong ma-share sa amin. Okay, so alam naman po natin na unang-una ay na ang proclamation po ng kanyang kamatayan ay kaninang around 9 a.m. dito sa Roma, pero he was declared officially officially passed by 7:35 a.m. no. So from that wala naman pong masyadong nangyari except inanunsyo po na sa iba't ibang mga komunidad sa isang opisyal na pamamaraan, no, syempre simula po rito sa Roma at dun sa ibang mga opisina ng Curia, pagpunta sa iba't ibang mga simbahan, sa mga ating mga simbahang lokal, no, sa ating mga archdiocese at diocese, kahit diyan po sa sa Pilipinas, no. At ilang mga updates lamang naman po ang nangyari ngayong araw na ito dahil inihahanda rin po ang labi ng ating mahal na Santo Papa para sa public viewing, no. So kanina pong around 8 o'clock ng gabi, 2 a.m. dyan sa Manila ay nagkaroon po ng tinatawag na right of announcement, no, right of parang ini-inform lahat formally, no, na ang Santo Papa ay pumanaw na at ang isang bagay dito mahalaga ay idineklara na nga na tinatawag nating sede vacante. No, ibig sabihin, bakante na ang opisina, bakante na ang posisyon ng nagmana o tumanggap sa responsibilidad na noon pa ay binigay kay San Pedro. No? So, yun lang po yung mahalaga. At kasabay po noon, dahil yun ay isang private matter sa chapel ng Santa Marta kung saan nakatira ang ating Santo Papa o saan siya tumira, ay nagrosaryo po sa St. Peter's Basilica. Opo. Father, kanina po sa report namin, pinakita po na sinelyuhan na yung kanyang kwarto, no? At muli yun bubuksan kapag meron na po tayong bagong pope. At isa din po sa mga naging ginawa pong proseso ay sinira na daw po yung fisherman's ring. Para po sa ating mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin nito? Bakit po yun ginagawa? Ito ay ilang siglo ng ginagawang tradisyon, no, kapag pumapanaw ang Santo Papa, no, sinasarado ang kanyang silid, no, parang isang tanda na wala nang tao doon, no, at sinira yung tinatawag nating fisherman's ring, no, dahil ito ay tanda, singsing na tanda ng kapangyarihan ng Santo Papa, no. Ito ay natatangi, kaya kapag sinira ito, para itong ritual no, na kapag sinira ito, ibig sabihin ay wala nang humahawak ng posisyon ng Santo Papa at Obispo ng Roma. Pati daw po yung papal seal, sinira na. Opo. Oo. Ano naman po yung kahalagahan po nun? Ito ay mga symbolic ritual na ipinasa na sa panahon na ang ibig sabihin lamang naman ay kung pagsasama-samahin natin ang mga ito ay yung isang tanda na sede vacante na nga, no? Bakante na nga ang posisyong ito. So, para daw maiwasan ng... Sige, go ahead po. At simula ngayon at sa mga susunod na 9 na araw ay tinatawag na Novendiale o araw ng pagluluksa, no? At sa mga araw na ito ay ililibing syempre, una ang public viewing sa St. Peter's Basilica na sabi nga ay mas simple ang proseso ngayon dahil ni-revise ito mga ilang taon na ang nakaraan ng ating Santo Papa Francisco mismo. Okay. No? Kaya magkakaroon po sa Miyerkules
according to the reports, bubuksan po, ililipat po ang mga labi ng Santo Papa sa St. Peter's Basilica for public viewing simula sa umaga. Reverend Father Earl, good morning po, buongiorno. Andre Felix po ito. Yes po, buongiorno Andre. Buongiorno po, Reverend Father Earl. Maraming salamat po sa oras ninyo. Father, gusto ko lang po itanong, bakit po sa St. Mary Major, gusto po ni Pope Francis na doon daw po siyang ilibing? Oo, actually, yun ay nasa kanyang last testament, no, yung kanyang huling updated will na doon niya gustong ilibing. Tradisyon na inililibing ang mga Santo Papa sa Roma. Subalit, meron silang kakayahan na piliin kung saan sila ilibing. No? And Pope Francis is one of those who has chosen to be buried outside St. Peter's. No? Kaya nga po makikita natin sa iba't ibang simbahan, sa mga nakapunta na po sa Roma o sa mga nakapagbisita na virtually, sa lahat po ng mga basilika dito, or at least majority of the basilicas have popes who desire to be buried around Rome, no? Kaya yun po ang simpleng sagot lang po hahanapin natin, yun ang kanyang desire, no? Yun ang kanyang kagustuhan, dahil madalas po siya na kapag lumalabas at pumapasok ng Roma, no, sa kanyang mga trips outside, ay doon po siya nagdarasal bago maglakbay, no? Kumbaga parang may devotion na din siya doon sa ating mahal na ina na naroroon, no, sa Santa Maria Maggiore. Lalong-lalo na yung tinatawag na Salus Populorum, no, yung ikona ng mahal na birhen noon pa, parang mga unang 300 taon na simbahan ay naroroon na. Reverend Father Earl, this is Dimples Romana po. Good morning. Good morning, Father, Dimples. marami po sa ating mga kababayan na mga nasilayan siya, nakita siya, at kahit hindi pa po yung mga nakita siya in person or na-experience sa kanyang presence in Rome, no, ay nag-post ng iba't ibang mga in remembrance of our late Pope Francis. No. Were there any in the past ever wishes from our Pope Francis na gusto niyang maalala siya, alalahanin siya ng mga kapwa natin Pilipino? Siguro, ang masasabi ko dyan ay hindi na yata niya kailangang hingin yun galing sa atin. Ano? No? Kasi lalong-lalo na nung nakita natin kanina habang naghihintay ako sa ating interview, na nagbabahaginan tayo ng mga kwento, no? Na ano ba ang nangyari noon, na kahit siguro hindi naman tayo napansin ng Santo Papa, no? Kabilang na ako doon. No, dahil naalala ko, nag-aaral pa ako noon First year ko, pabalik ng seminaryo nung nagkaroon ng papal visit. No, basically, we just did logistical work for that visit, no? Not even having that time with the Holy Father. Pero siguro yung kanyang nagawa, yung kanyang sinseridad, yung kanyang yung paglapit niya sa mga tao ay nagkaroon ng dating sa atin. No? At yun siguro yung kung may maaalala tayo, yun ay yung kabanalan na malapit no? Hindi yung parang aabutin pa. Pumupunta sa atin. No? And I think he does not even need to ask of that, nor would he demand that, no? At malinaw din naman sa kanya, lalong-lalo na sa kanya mga sinusulat, sinasabi sa atin na sino ba siya? Diba, tagapagpadala lang ng mga tao, ng mga nananampalataya patungo sa Panginoon. Tagapagpalapit ng Panginoon sa mga tao. Okay po. Maraming salamat po sa inyong oras at kami po ay nakakuha po ng konting inyong oras. Maraming salamat. Reverend Father Earl Alison Valdez. Thank you so much. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.